Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers, sa aking mga kapakatiit sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. So, ngayon mga katiits, nag-video ako ulit tungkol sa US, Philippine 1 peso silver coin mga katiits kasi ipaumanhin ninyo na nagkamali yung presyo ko doon mga katiits, yung ng video ko na in-upload sa aking YouTube channel. So ayaw ko kasi na ng maling information mga katiits, kaya minabuti kung dinilit na lang at nag-upload ulit o nag-video ulit para i-re-upload sa aking channel. So ito pa rin mga katiits, ang coin na ito ay isang US Philippine 1 peso silver coin mga katiits. So tulad na sinabi ko mga katiits sa aking previous video na 1907, so pare-pareha lang naman ang kanyang mga features mga katiits, kanyang characteristics, dahil ito po ay may 0.800 silver content mga katiits tulad ng 1907 ko, at ang timbang naman nito mga katiits ay 20 grams, yung diameter niya ay 35 mm, at ang shape niya ay round. So ang kaibahan lang nito mga katiits ay ang date, dahil ang date nito ay 1907. So ibig sabihin 116 years old na ito mga katiits, ang coin na to. So ang kanyang harapan o obverse mga katiits ay mayroong isang magandang babae na nakahawak ng hammer na parang tinunton niya sa anvil mga katiits. So alam naman ninyo kung ano yung anvil mga katiits. Yun ang dikdika ng mga metal. Kung kayo ay gagawa ng bulo, kutsilyo, at kung ano pa man nangyari sa metal. At sa kanyang far right side of the coin ay mayroon tayong makita na ito. Mayroong volcano mga katiits, at ito ay mayroong nakasulat na 1 peso Pilipinas. Kaysa kanyang likuran naman mga katiits, makikita natin yung agila na nakapatong sa shield or sa panangga na nakabuka yung dalawang pakpak mga katiits. So meron nakasulat dito na United States of America at merong date na 1908. At maaninag natin dito na ito ay ginawa doon sa San Francisco, United States of America mga katiits. So ang mga designers nga pala nito mga katiits ay isang Filipino, si Milicio Figueroa, at isang Amerikano na si Charles Barber. So sila ang nag-design nito sa reverse at saka sa obverse o sa harapang bahagi ng coin na ito mga katiits. Sila din ang mga engravers, si Milicio Figueroa at saka si Charles Barber. So ang kanyang edge mga katiits, ang gilid niya ay reeded siya or corrugated. Mayroong mga groove ang makikita nyo. Mayroong groove. At sa gilid, ito mga katiits, ito. Reeded din siya. Meron siya corrugated yung siding niya mga katiits. Kita naman natin mga katiits na talagang mayroong mga tabas-tabas o parang gear mga katiits sa kanyang gilid.
So, tulad ng sinabi ko kanina mga ka-TH, nagkamali yung presyo kung ano doon mga ka-TH kasi $6,000. So, nagkamali ako doon kasi hindi pala $6,000. 6,000 pesos lang ang presyohan nito kung graded siya. Kung hindi naman graded mga ka-TH ay ang presyohan sa market sa hindi graded ay 1,000. Mahigit 1,100 lang ang presyo na ito sa online market mga ka-TH. So, tulad ng sinabi ko kanina mga ka-TH, ang coin na to ay may edad na 116 kasi ito ay ginawa noong 1908 mga ka-TH doon sa San Francisco, USA mga ka-TH. So, kahit na matagal ito mga ka-TH ay kitang-kita pa rin natin ang mga sharp na mga details. Kita pa rin natin at kung tingnan natin ang maigi mga ka-TH ay hindi ito walang masyadong gas-gas ito mga ka-TH. Mas marami pang gas-gas yung 1907 ko mga ka-TH pero sa quality mga ka-TH yung 2007 ko mga ka-TH ay kakaiba dahil kumikinang-kinang yun mga ka-TH. Mas maputi yung 1907 kaysa nito mga ka-TH 1908. Kumikinang-kinang talaga yung 1907 mga ka-TH. Kakaiba siya. Mayroon akong maraming 1907 dito. Pero yung in-upload ko sa aking YouTube channel na 1907 ay yun ang pinakamaganda. Kaso nga lang maraming gas-gas pero okay lang mga ka-TH kasi klaro pa naman yung mga detalye. So itong 1908 na ito mga ka-TH ay maganda pa naman yung mga detalye niya. Kaso nga lang hindi siya masyadong makinang. Hindi siya masyadong makinang tulad ng 1907 ko mga ka-TH. Pero kita-kita nyo mga ka-TH, kita-kita nyo ang kanyang kaantikan. Dahil mayroon pa dito mga mga itim-itim. Minabuti kong hindi linisan para makita yung pagkaantik niya. So, yung ako ang tanong yung mga ka-TH, makonsidera ko ito na isang treasure dahil matagal-tagal na ako bago nakakita nito mga ka-TH. Gumastos ako ng panahon, oras at saka gasolina mga ka-TH. Kasi talagang kung maghanap ka so gagamit ka talaga ng motorcycle mga ka-TH. So hindi naman tatakbo yung motorcycle mo mga ka-TH kung walang gasolina. So, malaki din ang halaga ang ginugol ko dito mga ka-TH. Or ginista ko dito kasi matagal pupunta ako sa iba't ibang lugar para makakita nito. O pumunta ako doon sa iba't ibang lugar para makakita ako nito. So, ganyan talaga mga ka-TH pag ikaw ay naghanap. Mahintulad ko rin ito. Ang paghanap ko nito mga ka-TH ay mahintulad ko rin sa paghuhukay ko ngayon na naghanap ako ng treasure. Mayroon naman ako mga video doon mga ka-TH o sa YouTube channel ko na talagang naghukay ako mga ka-TH. Kaya nga ituloy-tuloy ko yun tulad ng ginawa ko nito na kahit maraming beses ako na naghanap pero matagal pa rin ako nakakita nito o nakahanap nito. So sana mga ka-TH sa paghuhukay natin mga ka-TH ay makakuha tayo basta dahan-dahan lang. Huwag lang tayong hihinto para maraming grasya ang dadating sa ating buhay mga ka-TH. So hanggang dito lang mga ka-TH, huwag natin kalimutan na alagaan natin sarili kasi yan lang ang tunay nating kayamanan.
Salamat po.